Isang mapagpalang araw ng Panginoon uli sa inyo mga kapatid, sa mga bisita natin at sa mga nanunood sa live stream ng ating panambahan. Noong ika-20 ng Mayo ay itong buwan na ito, nagkasundo ang Israel at ang Hamas na itigil muna yung kanilang bombahan. Napanood natin kung paano ang lalakas ng mga bomba ngayon, no? Kaya isang bomba lang, bumubuho yung mga building. Ang Hamas ay isang Palestinong organisasyon na siyang namamahala sa Gaza Strip, yung pinag-aagawang Gaza Strip, yung teritoryo na yon, na humigit kumulang na mayroong 500,000 plus na populasyon. Yung syudad na yon ay pinag-aagawa ng Israel at ng Palestina. Iniisip natin, yung bansang Israel na yan, ay sila yung bayan ng Diyos. Bakit sila nagkakaganyan? Anong nangyayari sa kanila? Dito sa huling teksto ng itong ating serye sa Hoseas, ay ating makikita kung anong nangyari sa Israel at bakit ganyan, nasaan na ang Israel. Basahin natin yung magiging teksto natin yung umaga sa Hoseas 13. Babasahin natin yung 14 hanggang 16 at pagkatapos yung unang 4 na talata ng Kabanata 14 at pagkatapos ay yung unang Korinto 15, 55 hanggang 58. Hoseas 13, talata 14. Tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Tutubusin ko ba sila mula kay kamatayan? O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? O Sheol, nasaan ang iyong pangwasak? Ang kahabagan ay nakatago sa aking mga mata. Bagaman siya'y maging mabunga sa kanyang mga kapatid, ang hanging silangan ay darating. Ang malakas na hangin ng Panginoon ay tataas mula sa ilang, at ang kanyang bukal ay matutuyo, at ang kanyang batis ay magiging tigang. Sasamsamin nito ang kanyang kabangyaman ng bawat mahalagang bagay. Papasanin ng Samaria ang kanyang pagkakasala, sapagkat siya'y naghimagsik laban sa kanyang Diyos. Sila'y ibubuwal ng tabak. Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin, at ang kanilang mga babaeng buntis ay paluluwain ang bituka. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Magdala kayo ng mga salita at manumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang lahat ng kasamaan. Tanggapin mo ang mabuti at aming ihahandog ang bunga ng aming mga labi. Hindi kami ililigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo, hindi na kami magsasabi sa gawa ng aming mga kamay, aming Diyos. Sa iyo'y nakakatagpo ng awa ang unila. Aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin, sapagkat ang aking galit ay naalis na sa kanila. At sa unang Korinto 15, 55 hanggang 58, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kayo muna yung manalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga salitang ito na aming tinutunghayan. Dalangin po namin ang pagbibigay liwanag ng iyong banal na Espiritu sa mga salitang ito para sa aming ikapapakinabang. Buksan mo ang aming mga pag-unawa at lalong buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Ang bawat isang naririto, buksan mo ang aming mga puso na ang iyong mga salita ay magkaroon ng talab sa aming puso, at ito ay maging mahalaga sa amin at aming may pabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa oportunidad na ito na kami ay
iyong kakausapin sa pamamagitan ng salitang ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Nung nakaraang pangangaral sa Kabanata 9, kinuha natin yung mensahe na ang buhay ng makasalanan ay buhay na walang tunay na kaligayahan, walang tunay na kagalakan dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. Dahil tinatalikuran ng makasalanan ng mga hindi sumasampalataya ang Diyos at sila'y bumabaling sa mga hindi Diyos, hindi sila makakatagpo ng totoong kaligayahan sa kanilang buhay. At dito sa mga kasunod na kabanata, sa kabanata 10 hanggang dito sa kabanata 13, ang Israel ay patuloy na binabalaan ng Panginoon tungkol sa hatol na paparating na sa kanila. Sa loob ng higit kumulang 250 taon, ang Israel ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kanilang tinalikuran ang Diyos at sinasabi doon sa mga gawa ng kanilang mga kamay, ito ang aming Diyos at yun yung kanilang pinaglilingkuran. At ganyan pa rin ang tao kapag tumatalikod sa Diyos, siya'y naghahanap ng kanyang paglilingkuran. Kaya it's either maglingkod sa Diyos o maglingkod sa hindi Diyos. Ganyan lang ang buhay ng tao sa buhay na ito. At sa Aklat ng Mga Hari, mababasa natin na yung mga hari ng Israel ay paulit-ulit na pinuuna sa mga salaysay na gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at dinala nila ang sambayanan, ang Israel, sa pagtalikod sa Diyos, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ngayon dito sa puntong ito, sa propesiya, ipinapahayag ng Panginoon na dumating na ang oras ng kahatulan. Dumating na ang oras na magpaparusa ang Diyos dito sa Israel na napakahabang panahon na kanyang inaakay ng panunumbalik sa kanya, subalit nagpatuloy sa pagtalikod sa Diyos. At maaari ang mangyari sa kahit sino sa atin na habang tayo inaakay ng Panginoon na manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng salita, tayo ay bumabalik sa kabila, tumatalikod sa Diyos at hindi nanunumbalik. Kaya darating yung araw at eto na nga, dumating na yung araw na kanyang parurusahan na, kanyang hahatulan na ang kanyang bayan, Israel. Kaya pinapahayag dito sa propesiya yung hatol, yung tanong na tutubusin ba ng Diyos, tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Alam nyo, doon sa mga salin ng Biblia, merong dalawang version itong pananalitang ito ng propesiya. Merong version na kagaya nitong New English Translation Bible ay negative. Sa King James, positive. Tutubusin ko sila. Yan ang sabi sa King James. No? Dito naman sa ating sasali ng ating Tagalog, na sasali sa Tagalog, nitong propesiyang ito, tanong, tutubusin ko ba sila sa kapangyarihan ng kamatayan? Dito sa New English Translation, ganito yung pagkakasalin. Ililigtas ko ba sila mula sa kapangyarihan ng kamatayan? English, tinagalog ko lang. Ililigtas ko ba sila mula sa kapangyarihan ng kamatayan? Hindi. Tutubusin ko ba sila mula sa kamatayan? Hindi. O kamatayan, dalhin mo ang iyong mga salot. O kamatayan, dalhin mo ang iyong pangwasak. Ang aking mga mata ay hindi magpapakita ng kahabagan. Sabi ng scholar na si Richard Patterson, sa komento niya tungkol dito sa salin na ito ng New English Translation, sabi niya, dahil ang nakapalibot sa mga talata ay tumutukoy sa katiyakan ng paparating na hatol at kapahamakan para sa Israel, ang pagkakasalin niya ng New English Translation at iba pang mga umaayon sa negatibong pananaw dito sa propesiyang ito ay lumilitaw na tama, makatwiran. At ito niya ang mas malamang na interpretasyon ng propesiya. Kasi pansinin ninyo sa verse 15,
yung kasunod, noong tutubusin ko ba sila, ang sabi sa verse 15, bagaman siya'y maging mabunga sa kanyang mga kapatid, ang hanging silangan ay darating, ang malakas na hangin ng Panginoon ay tataas mula sa ilang, at ang kanyang bukal ay matutuyo, at ang kanyang batis ay magiging tigang. Sasamsaman nito ang kanyang kabangyaman ng bawat mahalagang bagay. Papasanin ng Samaria ang kanyang pagkakasala, sapagkat siya'y naghimagsik laban sa kanyang Diyos. Sila'y ibubuwal ng taba. Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin, at ang kanilang mga babaeng buntis ay paluluwain ng bituka. Yan ang kasunod noong pananalita na tutubusin ko ba ang Israel? Kaya yung tama, yung version noong New English Translation, hindi. Ang aking mga mata ay hindi magpapakita ng kahabagan, sapagkat dumating na yung oras ng paghatol sa Israel. At tinatawagan ng Panginoon dito sa propesiya ang kamatayan upang gawin ito sa Israel ang pagwasak. O kamatayan, dalhin mo ang iyong mga salot. O kamatayan, dalhin mo ang iyong mga pangwasak. Ganyan ang pananalita dito sa propesiya, at dumating nga ang hatol sa Israel noong 722 taon bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang kaharian ng Israel ay kinubkob ng Assyria, sinakop at sila'y dinalang mga bihag sa Assyria. Sabi sa Ikalawang Hari, 17, talata 6, ng ikasyam na taon ni Hoseas, siya yung huling hari ng Israel, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria. Dinala niya ang mga Israelita sa Assyria at inilagay sila sa Hala, sa Habor, sa ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng mga Medo. At sila'y hindi na nakabalik sa kanilang lupain at hindi na naitayo pang muli ang kaharian ng Israel. Yun ang kamatayang tinutukoy dito sa propesiya. Pambansang pagkawasak ng bansang Israel. Pero pansinin natin dito sa ating teksto sa sumunod na kabanata. Ang sabi ng Panginoon, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos at aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin sapagkat ang aking galit ay naalis na sa kanila. Anong nangyari? Bakit nagbago ng tono yung kasunod na kabanata? Sa paliwanag ni Apostol Pablo sa ikalawang teksto sa unang Korinto 15, yung ikalawang pagbasa natin, ikinabit ni Pablo yung Hoseas 13, talata 14, ikinabit niya sa Ebanghelyo. Yung pananalita na, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasa iyong tibo? Galing yun dito sa Hoseas 13, talata 14. At tinutuya, kumbaga, ni Pablo ang kamatayan. Nasaan na? Nasaan ang iyong tibo? Yung tibo, yung pang-sting, yung pantusok ng mga bubuyog. Yun yung sting. Tapos magbubuga sila ng lason. Yun yung tibo. Nasaan na? Yung iyong pamuksa o kamatayan. So meron nangyari. Kaya makikita natin na yung propesiya sa Hoseas 13:14 ay hindi lamang doon sa puntong iyon ng kasaysayan ipinatutungkol, kundi iyon ay ipinatutungkol sa mangyayaring pagpaparusa ng Diyos sa isang manunubos, sa isang ibinigay niya na tutubos sa kanyang bayan. At nung naganap yung pagtubos, eto na yung pananalita ng Kabanata 14. Aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin, sapagkat ang aking galit ay naalis na sa kanila. Kaya yung propesiya ng pagtubos at panunumbalik sa Hoseas 13 at 14 ay natupad sa Ebanghelyo sa pagtubos
ng Panginoong Jesucristo. Kaya ganito yung mensahe na nais kong kunin natin dito sa ating teksto. Kay Jesucristo sa krus ay iginawad ng Diyos ang kanyang hatol sa Israel upang matubos ng kamatayan ni Jesus ang totoong Israel ng Diyos. Kay Jesucristo sa krus ay iginawad ng Diyos ang kanyang hatol sa sinaunang Israel upang matubos ng kamatayan ni Jesus ang totoong Israel ng Diyos. Yung sinaunang Israel, hindi na yan naibalik. Hindi na yan nabuo uli. Pero merong bagong Israel ang Diyos. At tayo yun ng mga mananampalataya. So, dalawang bagay yung pagbulayan natin sa mensaheng ito. Una, ang kamatayan. Ang kamatayan at ikalawa, ang buhay mula sa kamatayan. Ang buhay mula sa kamatayan. So, una, ang kamatayan. So, gaya ng pinupunan natin kanina, sa puntong ito ng propesiya, ang hatol ng Diyos ay dumating na para ipatupad sa Israel. Tinatawagan niya ang kamatayan na dalhin sa kanyang bayan. Dalhin na yung kanyang bayan sa pagkawasak. Dalhin ng kamatayan ang kanyang mga salot, ang kanyang mga pangwasak. At pinapakita rito yung isang katotohanan na may takdang oras ng pagpaparusa ng Diyos. Merong takdang araw na hahatulan ng Diyos ang tao. Hahatulan ng Diyos ang sanlibutan. Gaya ng pinag-aralan natin kanina. Merong araw, may itinakdang araw na hahatulan ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ang panawagan ng Ebanghelyo sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, iniuutos ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi sapagkat kanyang hahatulan ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang itinalaga, ng kanyang itinalagang hukom na darating sa dulo ng panahon. Kung kaya sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, tandaan nyo, merong araw na hahatulan ng Diyos ang inyong mga kasalanan. Kung wala pa kayo kay Jesucristo, kayo'y walang kapatawaran. Lahat ng inyong mga kasalanan ay nakalista pa sa Diyos mula nung magsimula kang magkasala hanggang sa oras na ito na naririnig mo ang panawagan ng Ebanghelyo. Ang iyong mga kasalanan ay nakalista sa harap ng Diyos at walang ibang makakapagbura niyan kundi si Jesucristo lamang sa Ebanghelyo na iyong sasampalatayanan. Kung ikaw ay makikinig, kung ikaw ay susunod sa panawagan doon sa iniuutos, merong pag-asa ng kaligtasan, pananampalataya kay Jesucristo. Kaya sinasabi rito ng Panginoon sa Israel na ang kamatayan ay darating sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan na kanilang tinalikuran ng Panginoon, ang Panginoon nilang Diyos na nagdala sa kanila o labas sa kanila sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. Ang sabi ng Panginoon, ibabalik ko kayo sa pagkakaalipin. Mawawasak ang Israel. Yun yung kanyang banta ay hindi nakikinig ang Israel at nagpatuloy silang gumaling at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng Kanaan. At ang kamatayang yaon na binabanggit dito ay yung pagkabuwag nila bilang Israel na kinikilalang bayan ng Diyos noong kanilang panahon. Alam niyo yung bansang Israel ngayon na nakikipagdigmaan sa Hamas ay hindi na siya ang Israel ng Biblia. Yung Israel, yung bansang Israel na ating nakikilala ngayon, yan ay halo-halong mga tao ng Palestina. Noong ang Israel ay dalhin ng Assyria sa pangangalat, hindi na nakabalik
At ang nanirahan doon sa Samaria ay iba't ibang mga lipi, bagamat merong mga napahalo rin ng mga Israelita roon, pero sila yung mga Samaritanong dinatna ng Panginoong Jesucristo na kinasusuklaman, pinandidirihan ng mga Hudyo. Nawala na ang Israel. Nawala na yung kaharian ng Israel at hindi na yun naitatag pa. Kaya itong Israel na ating nakikilala ngayon, ito yung mga Palestino, mga nakatira doon sa lupain ng Kanaan. Alam niyo yung Kanaan, yung dating Kanaan, siya ngayon yung Lebanon, yung Israel, yung Jordan, isang bahagi ng Jordan, isang bahagi ng Syria. Yun yung Kanaan ngayon na tinitirhan ng mga Palestino. At ang Israel na yan ay hindi yan ang bayan ng Diyos. Kaya hindi na naibalik yung bansang Israel ng Biblia. Kaya anong pinapakita sa atin dito? Ang Diyos ay humahatol sa kasalanan ng bayan. Isang pambansang paghatol ang ginawa ng Diyos sa Israel. At ganyan din ang nangyayari sa iba't ibang mga bansa. At sa buong daigdig ngayon, pinadalhan ng Diyos ng salot dahil sa pambayang, pampamayanang pagtalikod sa Diyos. At ganyan ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay patay sa Diyos. Yan yung spiritual na implikasyon niyan. Sa spiritual na larangan, ang kalagayan ng sanlibutan na tumalikod sa Diyos dahil sa pagsuway ni Adan, dahil sa kasalanan ni Adan, ang buong sanlibutan ay namatay. Ang sanlibutan ay patay sa Diyos. Sabi sa Roma 5, talata 12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan, ang kamatayan. Ang sanlibutan ay namatay sa Diyos dahil sa pagsuway ni Adan. At ganyan ang kalagayan ng lahat ng tao sa sanlibutan na wala kay Jesucristo. Kasi din natin ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, nung sila hindi pa mananampalataya, nung hindi pa sila niligtas ng Diyos. Sabi sa Efeso 2, 1 at 2, kayo noong kayo'y hindi pa sumasampalataya, kayo noon ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, na patay din ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yan ang kalagayan mo. Kung ikaw ay wala kay Jesucristo, patay. Ikaw ay nabubuhay sa kamatayan ng kasalanan. At ganyan ang kalagayang kinahinatnan ng Israel, yung sinaunang Israel. Kaya dito tayo na mga mananampalataya, tandaan natin, ang Diyos ay humahatol sa pamayanan, sa pamilya, sa iglesia. Merong mga iglesia sa kasaysayan na namatay. Ano yung namatay? Nawala na o kaya naman sa pagtalikod sa tunay na Diyos at pagsampa sa mga Diyos-Diyosan, ang kalagayan nila ay patay. Merong mga relihiyong ganyan ngayon. Yung mga dati ay galing naman sa iglesia ng mga mananampalataya talaga, pero dahil sa pagpasok ng mga hindi mananampalataya doon sa samahang iyon, sila ay tumalikod sa Diyos at ngayon, bagamat sila ay malaking iglesia, hindi sila sambahayan ng Diyos. Sila'y patay. Kahit na sila ay marami. At maraming mga iglesia ganyan na tumatalikod sa katuruan ng Biblia, sila ay hinahatulan ng Diyos. At sila'y naniniwala na doon sa kasinungalingan. Sila'y nasa kadiliman. Bagamat may hawak na Biblia, nasa kadiliman. At ganyan ang kamatayan na hatol ng Diyos sa mga tumatalikod sa Kanya. At tayo nawa, bilang iglesia,
sa ating magiging kasaysayan sa hinaharap, nawa tayo ay magpatuloy sa katapatan sa salita ng Diyos, sa katapatan ng ating pananampalataya, pagkilala kay Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya napakahalaga sa atin ng mga magulang ngayon na turuan ang ating mga anak, akayin ang ating mga anak sa salita ng Diyos, sa Biblia. Ang kanyang salita ay maitanim sa puso't isipan ng mga sumusunod sa atin upang sila'y hindi mamatay, upang ang iglesia ay hindi mamatay kung tatalikod sa pananampalataya. Marami tayong alam na mga iglesia. Alam nyo kung ano ang mga tinutukoy kong mga iglesia, yung mga tumalikod na sa Ebanghelyo at umaasa sa kanilang mga gawa, umaasa sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba, lumuluhod, nananalangin sa mga ribulto. Buhay, malaking samahan, subalit patay na iglesia. So ito'y babala sa atin na nawa ay isa puso natin bilang iglesia. Tayo ay manatili sa panghahawak, paninindigan sa mga katuruan ng salita ng Diyos. At huwag nawang mangyari na kalaunan ang iglesia ito ay tumalikod sa pananampalataya. Kaya tungkulin natin bilang mga nakatatanda sa iglesia na ang salita ng Diyos ay maging pangunahin sa ating mga sambahayan, tuturo sa ating mga anak kapag sila'y bumabangon, lumalakad, nagpapahinga, matutulog na, ang salita ng Diyos at ang pananalangin, yung mga kaparaanan ng biyaya, yung pakikisama sa gawain ng iglesia, makasanayan ng ating mga anak at sila balang araw ay maging mga matatatag na iglesia na hindi tatalikod, matatatag na mananampalataya at iglesia na hindi tatalikod sa Panginoon. At ikalawa, ang buhay mula sa kamatayan. Sa talata 14, tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Tutubusin ko ba sila mula kay kamatayan? O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? O Sheol, libingan, nasaan ang iyong pangwasak? At bagaman sa original na konteksto nga, itong rhetorical na tanong na ito, natutubusin ko ba sila, ay malinaw na hindi ang sagot dahil sa yung verse 15 at 16 ay talagang hatol ang pinapahayag ng Diyos. Pero dito sa paliwanag ni Apostol Pablo, merong ginawa ang Diyos na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na kanyang ibinigay na kahalili ng Israel. Si Jesucristo ay tumayo, ang bugtong na anak ng Diyos ay tumayo sa halip ng Israel. Siya yung ipinopropesiyang remnant o nalabi sa Isaiah 10:21. Yung nalabi, yung isang nalabi na manulumbalik sa Panginoon. Siya yung nag-iisang Israelita na hindi tumalikod sa Diyos. Yan si Jesucristo. Ganyan ang pananaw ni Mateo kay Jesucristo. Si Jesucristo ang katuparan ng Israel. Siya yung tapat na Israel na hindi tumalikod sa Diyos. At siya ang ibinigay ng Diyos na kahalili ng Israel at sa kanya ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot sa kasalanan ng kanyang bayan. Siya ang Israel na hinatulan at pinarusahan ng Diyos. Sa kanya ibinuhos ng Diyos ang kanyang kapuotan dahil sa kasalanan ng Israel. O kamatayan, dalhin mo ang iyong mga salot. O kamatayan, dalhin mo ang iyong pangwasak. Ang aking mga mata ay hindi magpapakita ng habag. Maalala natin yung pagtangis ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nakabayubay doon sa krus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi sa Mateo 27,
talata 46. Nung oras na yon na sinasambit ni Jesucristo yung awit na yon, sinitas niya yan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Siya'y dumaranas ng puot ng Diyos. Yung buong kapuotan ng Diyos ay ibinubuhos kay Jesucristo doon sa krus. Yon ay sapagkat totoong ang Diyos ay tumalikod sa Kanya. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako tinalikuran? Kailangan siyang talikuran ng Kanyang Diyos sapagkat siya ang Israel. Siya ang Israel na makasalanan. Siya ang Israel na parurusahan o pinarurusahan ng Diyos noong oras na yon. Siya yung kahalili ng makasalanang Israel na dapat tumanggap ng makatarungang puot ng Diyos laban sa kasalanan. Makatarungan na siya'y talikuran ng Diyos. Makatarungan na ibuhos ng Diyos sa Kanya ang Kanyang galit sa kasalanan sapagkat siya ang Israel nung oras na yun. Ganyan ang katuparan kay Jesucristo nitong propesiya na ang Kanyang mga mata ay walang kahabagan sa Israel. Kaya nung oras na yun, pumihit ang Diyos. Pinalikuran, pinabayaan yung Kanyang anak sapagkat ang Kanyang anak, ang makasalanang Israel, ang kahalili ng Kanyang bayan na pinarusahan. At ang lahat ng mga kasalanan ng Kanyang bayan ay pinarusahan kay Jesucristo. Mamaya sa ating Lord's Supper, itong larawan ito, panatilihin natin sa ating mga isipan. Ang lahat ng aking mga kasalanan ay pinarusahan ng Diyos sa katawan at kaluluwa ni Jesucristo. Walang natira sa akin. Walang natira na kasalanan na ibibilang o ituturing sa akin ng Diyos o sisingilin sa akin ng Diyos sapagkat ang aking kahalili, ang kahalili ng Israel ay tumundak ng buong buo ng galit ng Diyos sa kasalanan. Si Jesucristo sa krus, ang Israel na pinarurusahan ng Diyos. At dahil doon, ang kasunod na sigaw na Jesucristo bago siya namatay, naganap na. Ang ibig sabihin nun, bayad na. Napagbayaran ng aking tagapagligtas ang lahat ng aking mga kasalanan. Yan po ang Ebanghelyo. Yan ang Ebanghelyo ng pagbabayad sala ng isang kahalili ng Israel, si Jesucristo. Kaya, ano yung kasunod? Itong ating propesiya, yung kasunod na pananalita sa Kabanata 14, talata 4, aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin sapagkat ang aking galit ay naalis na sa kanila. Bakit wala ng galit? Wala na ang kasalanan. Natupok na ang aking tagapagligtas. Bayad na yung kasalanan ng kanyang bayan. At mula sa kanya, ang Diyos ay nagtatag ng isang bagong Israel. Hindi na naitayo uli ang kaharian ng bansang Israel, pero merong itinayo ang Diyos na bagong Israel. Sa Galatia 6:16, merong binabanggit si Pablo tungkol sa bagay na ito. Galatians 6:16,
Sabi ni Apostol Pablo, isali natin yung 15, sapagkat ang pagtutuli o ang hindi pagtutuli ay walang kabuluhan. Yung pagtutuli at hindi pagtutuli, ang tinutukoy noon ay mga Hudyo at mga Hintil. Mga Hudyo at mga Griego. Mga Hudyo at mga hindi Hudyo. So yun yung pagtutuli at hindi pagtutuli. Ang pagtutuli o ang hindi pagtutuli, ang Hudyo o ang Hintil ay walang kabuluhan. Kundi ang merong kabuluhan ay ang bagong nilalang. Kapayapaan at kaawaan-awa ang sumakanilang lahat na lumalakad sa alituntuning ito, yung Ebanghelyo, at maging sa Israel ng Diyos. Yung bagong nilalang, yun ang Israel ng Diyos. Ang Iglesia, tayo ng mga tinubos, tayo ng mga sumasampalataya kay Jesucristo, ang bagong Israel ng Diyos. At yan ang ating bagong pagkakakilanlan. Hindi na tayo mga Pilipino na ganito ang mga ugali. Bagkus tayo ay mga nakay Kristo. Sabi sa ikalawang Korinto 5, 17, ikalawang Korinto 5:17, sabi ni Apostol Pablo, kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tayo ng mga mananampalataya, ito na ang ating bagong pagkakakilanlan. Hindi na tayo mga Pilipino lamang sa bansa, yung citizenship natin, yung ating mga dokumento, tayo yung mga Pilipino. Subalit, sa bagong paglikha, tayo ang bagong Israel ng Diyos. At tayo ang bagong bayan ng Diyos. Yan ang ating pagkakakilanlan. At ano ang isinasaad niyan? Ano ang kaakibat niyan? May bagong pag-iisip, may bagong pananaw, may bagong pamumuhay, bagong pag-uugali na tinuturuan ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay dapat lumalagong nauunawaan. Dapat lumalagong naiipon sa ating mga pag-iisip na sabi nga ng mga teologo, maging stock knowledge. Yung stock knowledge parang A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Yan ang stock knowledge. Lumalabas na lang ng pusa. Yun ang salita ng Diyos. Yun ang dapat mangyari sa salita ng Diyos. Sapagkat tayo ay mayroon ng bagong pinagkakakilanlan. Tayo ang Israel ngayon ng Diyos. Tayo ay binuhay mula sa mga patay. Tayo ay mga patay, subalit sa kayamanan ng habag at biyaya ng Diyos, binuhay niya tayo. Sabi ni Pablo sa Efeso 2, talata 5. Binuhay niya tayo mula sa mga patay. Kaya merong buhay mula sa kamatayan sa atin ng mga sumasampalataya kay Jesucristo. At tayo'y naghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo upang maganap ng lubusan ang ating katubusan. Kaya merong pag-iisip na dapat nililinang natin sa ating mga sarili bilang mga mananampalataya. So ito ang buhay mula sa kamatayan. Ito ang buhay na mula sa pagkabuhay, sa kamatayan at pagkabuhay na muli na Jesucristo. At sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, kailangan ninyo ang Ebanghelyo. Kailangan ninyong mahango sa inyong kalagayan sa kamatayan. Kayo'y patay. Sa maniwala kayo at hindi, kayo'y patay. Kahit kayo'y humihinga, naglalakad, nagtatrabaho, kayo'y patay. Patay sa Diyos. Kaya walang kamalayan. Nitong mga bagay na ito, walang pandamdam sa mga bagay na espiritual. Kailangan niyo si Jesucristo. Isamo ninyo sa Diyos na Panginoon, Diyos ng kahabagan, Ama ni Jesucristo, pagkalooban mo rin ako ng buhay
mula sa kamatayan. At sa atin ng mga mananampalataya, ito ang dapat panatilihin nating pag-iisip. Lumipas na yung mga dating bagay. Ang lahat ay binabago. Babaguhin ng biyaya ng Diyos. Hindi sa ating sariling mga gawa, bagkus sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magpapaliwanag ng Kanyang salita at magbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihan na tayo ay baguhin, patuloy na mabago at mahubog sa wangis ni Jesucristo. Bagong nilalang, ganyan tayo ng mga mananampalataya. At ang ating bagong pinagkakakilanlan, tayo ang bayan ng Diyos at may kaakibat itong kaukulang pamumuhay. Nawa, ang maging hamon sa atin itong ating napag-nilay-nilayan sa Hoseas at itong huling mensahe, panatilihin nawa sa atin ng Espiritu ang katotohanan nito at ito ang mamalakad ng ating buhay dito sa lupa. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, tunay nga po, Panginoon, na kami ay mga hindi karapat-dapat na tinubos mo lamang ayon sa iyong biyaya kay Jesucristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang kaisipang ito, ang pananaw na ito ng bagong paglikha, ng bagong Israel, ng bagong pagkakakilanlan kay Kristo, ay siyang mamalakad ng aming mga buhay dito sa lupa at kami maging mabuting patotoo ng Ebanghelyo na totoo nga na Ikaw, O Diyos, ay nagliligtas ng mga makasalanan at kaming lahat ay kabilang sa mga pangunahing mga makasalanan na kung hindi sa iyong biyaya, kami ay patay pa rin sana sa sanlibutan kagaya ng lahat. At dinadalangin namin, Panginoon, ang mga wala pa kay Jesucristo, tukawin mo nawa sa kanilang mga puso ang pangangad, ang pagnanais, naway pagliwanatin mo sa kanila ang pananaw na ito. Na ito'y totoo. At nawa magkaroon ng talab sa kanila ang panawagan, ang utos ng pagsisisi na sila ay kasali sa inuutusan mo, Panginoon, na magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo, sa pagbabayad sala ni Jesucristo. Salamat po, Panginoon, at pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at biyaya sa amin. Ito ay namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.